Psalms 24 verse number 1, the Bible says, "The earth is the Lord's." Ibig sabihin, pagmamayari ng Panginoon, kapag ka may apostrophe S, it means possession. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. So, ang lahat daw ng nasa mundong ito, maging ang mundong ito, no, yung planet natin, the earth, it belongs to God. God is the owner of it. Sige po, tayo mo ko, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po o Diyos sa umagang ito na inyo ipinagkaloob po sa amin. Sa ganon, Panginoon, ay makapakinig ng mga doktrina, mga aral ng inyo pong salita. Maraming salamat po sa bawat isa na narito na. At dalangin ko po ang mga kapatiran na papunta pa lamang, nanawa po dalhin niyo po sila ng safe and sound sa aming pong bahay-sambahan at sama-sama po namin, Panginoon, pagsaluhan ang inyo pong salita sa mga oras po na ito. Gabayan po ninyo ang aming pong pakikinig, ang aking pagtuturo, at nawa po, Panginoon, ito po'y magsilbing gabay ng aming pamumuhay upang kami, Panginoon, ay lumakad ng mayroong katwiran at naaayon sa inyo pong kalooban. Purihin ka po, aking Ama sa langit. Maraming salamat po. Ito aking dalangin sa tayo pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Okay, so pag-usapan po natin, the title of our lesson for this morning is Managing Our Finances. Now, ano lang, no? Tawag dito yung disclaimer lang. I am not a professional finance officer. Okay? Financing is not my forte. Okay? Kaya nga kahit sa church natin, hindi ako yung humahawak ng pera kasi it's never my forte. Although alam ko kung paano yung proseso, alam ko kung paano nagwo-work or nagkakaroon ng cash flow, but it is not my expertise, sabi na ganon. Although nauunawaan ko kung paano umiiral ang pananalapi, no? Pero may mga kapatid tayo na mas maalam sa akin, no? Katulad ng mga finance officers natin, sila Sister Annie and sila Sister M. Kasi mga ano naman yan umahok na talaga ng pera yan. Okay? And of course, si Mabel, mga assistant natin, kasi si Mabel is accounting ang kinukuha niyan, accountancy. Kaya kahit pa paano, God has given us the people, yung mga tao, na pwede natin pagkatiwalaan. Hindi man ako expert pagdating sa bagay na yan, pero sa biyaya ng Panginoon, nagbigay siya sa atin ng kahit pa paano, yung mga expert para sila ang humawak. Okay? And sa church naman natin, we are very transparent. Hindi lang natin pinopost, kasi syempre may mga visitor tayo minsan, tapos may mga bagong mananampalataya na baka ma-overwhelm sila, no? Baka makita nila na ma-overwhelm. Kaya, pero if you need to ask, kung gusto nyong tanungin sila Sister M, just send them a message. O kahit sa akin, Pastor, kumusta po yung ano? Although nakakahiya yun, di ba? Bakit nung tinatanong? No? Pero may karapatan ng mga members na malaman. Diba? Kaya laging naka-prepare lang yung ating tawag rito, yung ating financial statement. Lagi lang yan naka-prepare just to maging transparent ang church sa ating mga finances. Okay, so sa atin, bilang isang mga mananampalataya, okay, actually God is interested not with our money, of course. God is never interested with our money. Bakit? Siya nga may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito Pero God is interested in what way we use, kung paano natin ginagamit ang ating mga resources. Doon interesado ang Panginoon. Okay? Kaya nga yung sinasabi nila, money is the root of all evil. That's wrong. No? It is not money is the root of all evil. It is the love for money. Yung pag-ibig sa salapi. Yun ang ugat ng lahat ng kasamaan sa mundong ito. So it is not the money itself. Kaya ang money naman, pwede mong gamitin sa masama, pwede mong gamitin sa mabuti. Okay, so, look at this. The Lord Jesus had much to say about money and the proper use of it. He taught us that we would not to overemphasize the importance of money, but He also taught us that we are not underemphasize its importance. In this lesson, we want to learn some of the principles in the Bible concerning money and possessions. Okay, so again, ang itinuturo sa atin ng Bible, interested ang Diyos in what way we use our money. Okay, we are being reminded with our lesson not to overemphasize money. Kaya nga, hindi every week pinag-uusapan natin yan. Okay, although nadadaanan with our announcement kasi kailangan lang talaga. Pero hindi lahat ng preaching or hindi lahat ng Sunday school lesson
nakaano sa pera, 'di ba? Mahalata nyo naman eh. Pero sa ibang mga churches, halos every week yun na yung ano eh. Yun na talaga yung topic. Okay? So, we do not overemphasize money, but we have also to make sure na hindi rin natin siya ma-under-emphasize. Kasi money is important. Okay? Important ang money and important sa Panginoon kung paano natin ito ginagamit. Okay? So, there are a lot of principles, no? Pero allow me to share 3 principles concerning our resources. Okay? Before we consider the matter of how Christian should manage his finances, let us look at 3 great principles regarding money and possession. Okay? So, according to Psalms chapter number 24, okay, and ilan pa sa mga verses sa Scripture, makakakita tayo ng 3 dakilang prinsipyo or 3 great principles concerning money and our possession. Okay, number 1. Naka-flash ba yan din? Ayan, number 1. God owns everything. God owns everything. So that is the first thing na dapat makita natin. I don't know if you are familiar with the certain videos sa Facebook. Alam ko ano rin yun sa TikTok. Wala lang kasi akong TikTok eh. Okay? Pero sa Facebook, yung nagtatanong sila ng mga dumadaan kung paano daw sila naging successful. Okay? Yung pag nakakita sila ng may magandang kotse or maganda yung kasuotan, and then tatanungin nila kung anong business, anong trabaho, and then kailan ka unang naging millionaire, kailan ka naging unang billionaire. Ayan. So, then kung ano yung ginawa mo para marating yung level of success na tinatama sa mga yan. May ganong sa Facebook eh, no? May mga ganong ano. Pero, ano kasi siya eh, more on, nakaka-inspire na, syempre may iba doon at young age, ang babata pa. Oo, pero mga milyonaryo na, ang babata pa. Nakaka-inspire din eh, no? Nakaka-inspire. Pero we have to understand na sa atin bilang isang mananampalataya, naunawaan natin, ang lahat ng bagay na ito, pagmamayari talaga ng Diyos. No? It is the Lord who owns all these things. Okay? Sabi nga ng Bible, in the beginning, God created the heaven and the earth. Out of nothing, ex nihilo. Ex nihilo, yun ang ibig sabihin nun. Out of nothing, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya nga yung mga pagmamayari natin, actually, sa Panginoon yon. Hindi natin tinuturing na atin. We are just His steward. So, God owns everything. That is the first principle. The world and everything in it belongs to God. The first great principle regarding money and possession is this: God owns everything. The Bible makes it clear that this world and everything in it belongs to God. God is the one who created all things, therefore all things belongs to Him. The Bible says, yung ating key text kanina, Psalms 24 verse number 1, the earth is the Lord's. Kaya yung apostrophe S, ibig sabihin, it means possession. Pagmamayari ng Diyos, the earth is the Lord's and its fullness, and the fullness thereof, they that are, yun kasama, the world and those who dwell therein. God claims His universal ownership of everything in the world. He is also specific about it. God says, Haggai chapter 2 verse number 8, the silver is mine, the gold is mine, saith the Lord. Haggai chapter 2 verse number 8. The gold is mine and the silver is mine. So during those time, yung gold and silver, yun yung kanilang currency. Yun yung kanilang pera during those time. Yun yung ipinapalit. So the gold is mine, sabi ng Panginoon, and also the silver is mine. So lahat ng yan pagmamayari ng ating Panginoon. Kaya nga, hindi natin dapat, alam mo yon, hindi natin dapat pagdamutan ang Diyos. Kung meron tayong ibibigay para sa Panginoon, dapat palagi, diba? Dapat palaging best. Naalala ko yung mga prinsipyo dati nung mga panahon pa na kopong-kopong, na kapag may mga, although hindi siya masama, hindi naman siya masama na pag may mga lumang gamit, ibinibigay sa church, yung may mga ganun. Diba? Siyempre, mapapakinabangan mo pa rin yun. Kaya lang, as times goes by, naiintindihan na ng mga kapastoran, especially rin ng mga members, na kung meron kang ibibigay sa Panginoon, dapat, at kung may kakayahan ka, of course, kung may kakayahan ka at binigyan ka ng Diyos ng ability, yung best na. 'Di ba? Yung best na. Wag ka nang magbigay ng mga alam mo yung mga paputsu-putsu. Although hindi masama kasi halimbawa kung yun yung kakayahan ng tao, then be it. 'Di ba? Kung yun talaga yung kakayahan. Halimbawa, ang kaya lang niya talagang i-offer ay ganito lang.
Hindi ba? Pero sa harapan ng Panginoon, importante yon. Pero kung binigyan ka ng Lord ng kakayahan, ibigay din natin yung best natin. Hindi ba? Kaya nga sabi rin ng Bible, give as the Lord prospereth you. Magbigay ka na sa naaayon sa pagpapala na binigay din ng ating Panginoon. Okay? Psalms 50 verse number 10 and verse number 12. For every beast of the forest is mine, and the cattle and the thousand of hills, for the world is mine and all its fullness. We must never forget that God is the true owner of all things. We may possess things, but God owns them. David recognized God's ownership of all things when he said on 1 Chronicles chapter 29 verse number 11. Bro, i-flash mo nga yung 1 Chronicles 29 verse number 11. 1 Chronicles chapter 29 verse number 11. Last chapter ng 1 Chronicles. Ito sabi niya, Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord. Thou art exalted as head above all. Yeah, both riches and honor came of thee, and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Okay, so lahat yan pagmamayari ng ating Panginoon. Lahat yan, lahat ng meron po tayo. Okay, second principle, number 1, God owns everything. Okay, that is the first principle. Second principle, all things comes from God. Pastor, anong pinagkaiba nung God owns everything? Saka yung all things comes from God. Anong pinagkaiba nun? Ganito yon. Iba yung nagmamay-ari ka ng isang bagay. Tama? Iba rin naman yung pagmamay-ari mo tapos ibinigay mo sa iba. For example, ako, billionaire ako. I own this billion. Okay? Pero yung billions ko, ibinigay ko sa iba. So yun yung pinagkaiba. Na bagamat ang Diyos, pagmamayari niya ang lahat at may karapatan siya sa lahat. Hindi ba? May karapatan ng Diyos sa lahat. Pwedeng kunin ng Lord ang lahat ng sa atin sa isang iglap. Pwede niyang kunin lahat ng sinasabi natin na atin, yung ating trabaho, ating pag-aaral, yung ating kalakasan. Hindi mo na-appreciate no? Yung kalakasan mo, libre yon, yung hininga mo, libre, yung buhay, libre. Pero pag yun ang biglang kinuha ng Panginoon, di ba? Kawawa tayo. Di ba? Wala tayo. Minsan, ingat na ingat tayo sa trabaho natin. Paano kung biglang kunin ng Panginoon yung kalusugan natin? Wag naman, di ba? Pero paano nga? Di ba? Baka kako, yung minamahal mo na trabaho, hindi ka man lang madalaw ng boss mo kapag nasa ospital ka na. Papalitan ka lang niyang kaagad. Hindi ka makamusta. Di ba? Hindi katulad ng Panginoon Ang Panginoon, siya ang may-ari ng lahat ng bagay, and yet, biniyayaan pa niya tayo ng kung ano yung pagmamayari niya. All things comes from God. Lahat po ay galing sa Panginoon. The second great principle regarding money and possessions is this. All things come from God. Not only does God own all things, but all that we receive come from Him. David said in 1 Chronicles chapter 29, verse number 12. 1 Chronicles chapter 29, verse number 12. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all, and in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Okay? So, everything that we have comes from God. Okay? Lahat ng meron tayo, mga kapatid, all things comes from God. Maaring may money tayo. Tama? Maaring may money. Okay? Maaring may pera. And we may earn it the hard way. Okay? We may earn it the hard way. Yung pera na meron po tayo, maaring kinita talaga natin yon sa pamamagitan ng sarili nating pagpapagal. Okay? Parang yung plano namin. Brother Elmer, makaka-order ba tayo ng puto ng Monday? Ikaw lang ba walang tinda ng Monday? O lahat kayo? Ano pa lang? Yun. Katulad yung plano namin, magbebenta kami ng puto, maglalako, yung halagang 550. Di ba? Mamumuhunan tayo sa puto. Okay? Tin, ikaw na lang. Kaya nga, si Tin na lang bahala doon. May lagayan dapat. Meron naman dito. Di ba? Okay? So, we may earn it. We may earn our money.
Kaya pinaghirapan talaga natin yan. Pero hindi porke pinaghirapan natin yung salapi, aariin natin siya na atin. No? Kasi ultimately, lahat yon ay galing sa Panginoon. Yung kalakasan na kanyang ibinigay, yung hininga, yung ability, yung kakayahan, and everything, lahat yon ay galing sa ating Panginoon. Okay? Kaya nga sabi mo ng Deuteronomy chapter 8 verse number 17. Deuteronomy 8 verse 17. I-flash mo nga dyan, bro. Deuteronomy chapter 8 verse number Deuteronomy chapter 8. Yan, verse number 17. Tingnan po ninyo ito. And thou say in thine heart, my power and my might, no? My power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Yun ang sabi, no? Wag mo raw sasabihin yon. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee the power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. So according to Deuteronomy, wag mo daw sasabihin na dahil sa sarili mong kakayahan, no, my power and my might. Wag mo daw sasabihin yon. Bakit? Pagmamalaki yon sa harapan ng Panginoon. Bagkos ang sasabihin daw natin o ang aalalahanin daw natin, it is the Lord who gave us the power to get wealth. Okay? It is the Lord. Hindi porke masipag ka, sasabihin natin, hindi, magaling kasi ako. No? Maabilidad kasi ako, may kakayahan kasi ako. No, ang sabi po ng Bible, it is the Lord who gave us the power, okay, to get wealth. It is the Lord who gave us the power to get wealth. Okay, so that is principle number 2. Naka-flash din. Ayan. Principle number 1, God owns everything. Point number 2 or principle number 2, okay, all things comes from God. Okay, and principle number 3. Principle number 3, we and all that we have belongs to God. Okay, so hindi lang yung mga bagay na meron tayo. Ang pagmamay-ari ng Diyos. Pati tayo mismo. Pati yung tao ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. All and all that we had belongs to God. Okay? The third great principle regarding money and possession is this. We and all that we have belongs to God. We belong to God by creation. The Bible says, okay, in Psalms 100 verse number 3, it is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Okay, so God owns us via creation. Pagmamay-ari tayo ng Panginoon dahil Siya ang naglalang sa atin. Okay? Yan yung number 1. Number 2, pagmamay-ari tayo ng Panginoon dahil sa kaligtasan because of redemption. Okay? Hindi ka lang pagmamay-ari ng Diyos dahil sa paglilikha, pagmamay-ari ka rin ng Diyos dahil sa pagliligtas. Ito ang sabi po ng Bible, 1 Corinthians chapter 6, verse number 19. What? Know ye not that you are not of your own? For you are bought with a price. Therefore glorify God in your body, which are God's. Okay, 1 Corinthians chapter number 6, verse 19 to verse number 20. Kaya tayo daw ay pagmamay-ari ng Panginoon. Lahat tayo na mga kapatid ay pagmamay-ari ng Panginoon. Okay? So malinaw po yan, no, mga minamahal. Huwag natin sasabihin na yung mga bagay na meron tayo ay sa atin. Na isang malaking kayabangan po yun. Bakit? Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay. Diyos ang nagbigay sa iyo ng kakayahan. Diyos ang nagbigay sa iyo ng oportunidad. Kaya kahit sa ministry, no, mga kapatid, ang church natin hindi pagmamay-ari ni pastor o nung kung sino man sa atin. Hindi pagmamay-ari ng mga members. Pagmamay-ari yan ng Panginoon. Lahat yan na ipagkatiwala lang po sa atin. Okay, so next. Since we ourselves belongs to God, then all that we have also belongs to Him. Kaya nga ang sabi ng 1 Chronicles chapter 29. Bro, i-flash mo yung 1 Chronicles chapter 29 verse number 14. No, palibasa nga tayo galing sa Panginoon. Therefore, lahat ng pagmamay-ari natin
galing din sa ating Panginoon. 1 Chronicles chapter 29 verse number 14. Actually, this is my life verse. Ito yung life verse ko eh. Napapalitan yung mga life verse ko. Dati, John 9:4. No, ngayon, ito na. As I grow older, napapalitan na. Ano nakalagay sa 1 Chronicles 29 verse number 14? But who am I? And what is my people? That we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Lahat ng bagay ay galing sa'yo. Okay? At yung mga ibinibigay namin pabalik sa'yo, talaga namang pagmamay-ari mo. Yun ang sabi ni David. Okay? So, di ba? Lahat yun talagang sa Diyos. Lahat yun talaga sa Diyos. So, these are the great principles na dapat po nating matutunan. So, what are the principles? What are the great three principles sa atin? To prepare our heart, to prepare our mind, para mas lalo nating maunawaan yung pagmamanage ng ating finances. Number 1, God owns everything. Lahat yan, pagmamayari ng Diyos. Number 2, all things comes from God. And number 3, we and all that we have belongs to God. Kaya lahat yan, pagmamayari ng Panginoon. Kaya nga nabanggit ko kanina, hindi natin dapat pinagtataguan ng Diyos. Hindi natin dapat siya pinagdadamutan ang Panginoon. Kasi lahat naman ay galing sa Kanya. Okay? Kaya nga, kahit sa service natin, kahit hindi usapin ng finances, no? Kahit sa usapin ng ability, halimbawa, kapag ka naatasan ka mangaral o magturo, you give out your best. Bakit? Kasi para sa Panginoon yan eh. Hindi ba? Naatasan ka maglinis. Hindi lang siya tungkol sa finances eh. It is the principles of life. No, it is a basic principle for Christian living. Na lahat ng gagawin natin para sa Diyos, sikapin natin na palaging the best. No, na Brother Brian, 1 week daw niya pinag-aralan eh, no? Ang bihira. Malalaman mo rin kasi. Malalaman mo eh. Praise the Lord. Okay? So, lahat 'yan galing sa ating Panginoon. Hindi lang siya prinsipyo para sa pera o pananalapi. Prinsipyo siya, it's a basic principle for Christian living. Okay? The Bible calls us steward. Pag sinabi mong steward, katiwala. Okay? Steward lang po tayo ng ating Panginoon. Or, para mas maintindihan natin, manager. Hindi ikaw yung nagmamay-ari ng McDo, manager ka lang. Okay? Pero ikaw yung pinagkatiwalaan para mag-asikaso. Okay? So, ganun din po tayo. Yung mga resources na meron tayo, hindi talaga sa atin. Manager lang tayo niyan. We are just the steward of God, managers of God's resources that belongs to God. A faithful steward manages resources in a way that honors the owner, God. In this lesson, we will explore what it means to be faithful steward through giving. So, pag-uusapan po natin ngayon kung paano tayo magiging mga mabuting katiwala ng Diyos. And alam mo, mga kapatid, kapag ikaw naging mabuting katiwala ng Diyos, ang benepisyo palaging sa tao. Yun talaga yun eh. Bakit? May maidadagdag ba tayo o may maibabawas sa yaman ng Panginoon? Pero kapag naging tapat ka sa Panginoon, sinong pinagpapala? Hindi ikaw din. So basically, tinuturuan tayo ng Bible na maging tapat, hindi para sa Diyos actually. Tinuturuan tayo ng Bible na maging tapat para sa sarili nating ikakabuti o ikakapakinabang. Ganun kabuti ang ating Panginoon. No? Ito lang, ma-share ko testimony. A few weeks ago, December na, no? A few weeks ago, nakapag-send na ako ng December mission giving ko. A few weeks ago. Kasi dati, pinagsasabay ko lahat eh. Pinagsasabay ko ng katapusan lahat. Yung rent and utilities, yung mission ko, yung tithing, offering, and lahat ng giving ko, pinagsasabay ko ng katapusan lahat. Ganun ang ginagawa ko. Nakakatemp. Kasi syempre, mabigat eh. Parang masarap ipanggastos eh. Hindi ba? So, ang ginagawa ko, para hindi ako matempt, chinap-chap ko din. Chinap-chap ko para ako, halimbawa, this week, mission giving ako, this week. The following week, rent and utilities ako. The following week, yung tithing ko, yun ang ilalagay ko. The following week, inaano ko siya, yung commitment, yung priority ko ngayon, yung commitment. So, inaano ko rin siya, chinachap-chap ko siya, kasi ayoko ibigay lahat dahil nakakatempt. Diba? Yun yung wisdom eh, diba? So, ba't ko na-share? Kasi first week ng December, naibigay ko na yung pang-December na mission.
Importante sa akin yon. Bakit po, Pastor, na importante? Kasi biyaya ng Panginoon, from January to December, hindi tayo nasira sa mission giving. Yun ang biyaya ng Panginoon. Okay? And then sabi ko, parang meron akong sense of accomplishment na, Lord, thank you. No, thank you na in spite of my current income. Di ba? In spite of the current income ni Pastor, hindi tayo na kumbaga, naging consistent tayo dun sa, at least dun sa mission giving. Okay? And then sa mga following week, tatapusin ko naman yung rent and utilities naman yung tatapusin ko. Ibig sabihin, from January to December, biyaya ng Panginoon, di ba? Nakakaramdam tayo ng sense of fulfillment. Okay, pag-usapan po natin, giving in the Old Testament. Pag-usapan natin, giving in the Old Testament. Why? Kasi titingnan natin, susubukan natin tingnan yung prinsipyo ng giving sa Old Testament saka sa New Testament. No, kasi nandoon yung puso ng Panginoon eh. Hindi natin titingnan yung dito lang o yung doon lang, titingnan natin lahat. Titingnan natin lahat. No? So, pag-usapan po natin, giving in the Old Testament. Bro, i-flash mo nga yung Leviticus 27, verse number 30. Leviticus 27, verse number 30. Pagkatapos ng Exodus, Leviticus chapter 27, verse number 30. Ito sabi po ng Bible, and all the tithe of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. Okay, so yung tithing daw, no, mga minamahal, ay mayroong kabanalan. It is holy. Now, hindi ibig sabihin na dapat kumikinta ba? Kumikinang. O kaya hindi dapat ibig sabihin may halo pag sinabi nating kabanalan. Ibig sabihin po ng kabanalan o holy, it is separated for God's purpose. Yun ang ibig sabihin ng holy. Katulad ito, yung pulpit na ito, separated siya for God's purpose. Yung Bible natin, separated siya for God's purpose. Yun ang sinasabi na may kabanalan. Kaya naiintindihan ko rin yung sinasabi ng preachers natin, magdala tayo ng sarili nating Bible. Huwag nating gamitin yung mga Bible sa cellphone natin. Hindi ba? Okay naman yan kung wala talaga. Pero kung meron kang Bible, dalhin mo yung Bible mo. Bakit? Anong sinasabi ng mga preachers natin? Kasi yan ay Holy Bible. Ibig sabihin kasi ng holy, hiwalay siya for God's purpose. Yun. Yung cellphone natin, hindi naman siya hiwalay for God's purpose eh. Hindi ba? It's just better for nothing. Kesa wala. At least may Bible ka sa cellphone. Kesa wala. Yun. Pero kung talagang gusto mo mag-aral ng salita ng Diyos, doon ka talaga sa mayroong kabanalan. No? Yung separated for God's purpose. Okay, so sabi po ng Leviticus chapter 27, okay, ito daw po ay mayroong kabanalan. Okay, ibig sabihin ng tithe, alam naman na natin yan, it is the 10th or 1/10 of our increase. It is the 10th. God gave Israel the land and asked for the first 10th as a symbol of His ownership. Israel kept the 90%, but the Lord, 10% was holy, the tithe, okay, or the 10% was holy unto the Lord. Yan po ay holy unto the Lord. Okay? Kaya nga sa managing our finances, iniisip ko nga dapat meron akong bangko eh. Sa ngayon kasi ang bangko ko, dalawa lang. Ang bangko ko, meron akong Security Bank, okay, meron din akong GoTime. Yun lang yung dalawa kong bangko. Gusto ko mag-open pa ako na isang bangko para doon ko naman ilalagay yung savings. Kung meron. Kung meron. Pero ibig sabihin, dapat maging matalino tayo sa pag-manage ng pera. Kasi kapag lahat nasa general, yung hawak mo lang, ang dali lang gastusin eh. No? Makakita ka lang ng sa Shopee. Sabi ko nag-usap kami ng mga young people natin. Kasi sabi ko sa kanila, ang mga lalaki, actually, hindi naman yan tumitigil maglaro. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Nagmamahal lang yung mga laruan. Na bakit? Kasi dati kotse-kotsihan, ngayon pampaganda ng motor. Mga tools. Sabi ko, mga lalaki hindi naman tumitigil maglaro. Nagmamahal lang yung mga laruan natin. Akin, bumibili ko ng mga tools, bumibili ko ng kasi, hindi ba, namin yun, hilig ng talaga namin yun eh. Bumibili ka ng pamingwit, hindi ka tumitigil sa pagiging bata. Ha? Kaya nga, meron tayong pamingwit eh. Okay, so, ganun po yun, no, mga minamahal. It is holy. It is holy. Kaya dapat talaga sa tithing natin, halimbawa, naka-receive ka ng sweldo.
Okay? O kaya profit. Ang tinataytan yung increase hindi kasama yung capital sa tinataytan. Ang tinataytan yung increase, yung profit. Pag nagninegosyo ka, ihiwalay mo yung capital, hindi mo tataytan yung capital mo yun eh. Hindi mo increase yun eh. Ang increase mo yung profit, yung tubo, yun ang tataytan mo. Okay? Sa mga naman natin, sa mga working natin, syempre yung sweldo natin, yung net natin, yun ang tataytan mo talaga. Okay? So, kasi yun yung increase eh. Hindi ba? So, balibasa yan nga ay holy, pairalin natin yung prinsipyo ng kabanalan. Pag natanggap mo siya, ihiwalay mo na kaagad. Ihiwalay mo na kaagad pag natanggap mo. Bakit? Kasi nga, nakaka-tempt. Okay? Ang ginagawa natin, meron naman tayong mga envelope. Actually, pwede mong iuwi yung envelope eh. Halimbawa, sa next Sunday mo pa planong mag-tithing kasi next Sunday pa ang sweldo. Ngayon pa lang, mag-uwi ka na ng envelope. Hindi ba? Tapos, ipag-pray na natin sa Panginoon kasi may kabanalan. Papairalin natin yung prinsipyo ng kabanalan. Okay? So, tithe. Okay? Number 2, yung free will offering. Ito na yon, yung labas na sa tithing ito. Deuteronomy 16, verse number 16. Deuteronomy 16, verse number 16. Deuteronomy 16, verse number 16 to 17. Ito po, sabi po ng Bible, 3 times in a year shall all the males appear before the Lord, thy God, in the place which he shall choose, in the feast of the unleavened bread, in the feast of the weeks, and in the feast of tabernacles, and they shall not appear before the Lord empty. Every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord thy God, which he hath given thee. Okay? So, free will offering na po ito. Yung tinatawag nating offering. So, yung offering ay labas dun sa ating tithing. Okay? So, bahala ka na dyan. It's up to you. It's according to your own ability or according to your own heart. Okay? Yan ang ginagawa natin. Okay? So, Pastor, paano po yung mga rent and utilities? Pwede mo siyang ilagay as offering. Pwede mo siyang i-classify as offering kasi labas naman siya ng tithing natin. Okay? Yung mga mission giving natin, pwede mo siyang ilagay as offering kasi labas na siya sa tithing natin. Okay? Ganyan po. Next, Proverbs chapter 3, 9 to 10. Proverbs chapter 3, 9 to 10. And tingnan niyo po ito, no, mga minamahal. Tulad yan sa sinasabi ko kanina. Para kanino ang benepisyo ng pagtatapat sa ating Panginoon? Para kanino? Proverbs chapter 3, verse 9. Proverbs chapter 3, verse 9 to verse number 10. Para kanino ang pagtatapat natin sa ating Panginoon? Look at this. Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of thine all increase. Look at this. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Okay? So, when we talk about, mga minamahal, when we talk about being faithful, okay? Sa atin, as a steward of God, para kanino daw yung pagpapala? Kaninong barn yung mapupuno? Sa atin din. So, thy barn shall be full. Okay? Yun ang sabi po ng Bible. Ibig sabihin, ang pagpapala ng pagtatapat sa Diyos, hindi naman napupunta sa Diyos. Hindi ba? Tinuturuan tayong maging tapat ng Bible, ng Panginoon, para sa sarili nating ikakabuti. Hindi ba? Same principle sa New Testament, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and what will happen? And all these things shall be added unto you. God is teaching you to be faithful. God is teaching mo to be faithful so that we will reap the benefit of being faithful. Ganun siya. Hindi po ba? Ganun kagaling ang ating Panginoon. Ganun kagaling ang prinsipyo ng Bible, no, mga minamahal. Naalala ko nakita ko rin sa Facebook yung anak ni Garcia, anak ni Jean Garcia. Pangalan nun? Ang pangalan nun? Jenica. May post siya sa Facebook, no. Sabi niya, nagkaroon ako ng financial freedom ever since na naging faithful ako sa tithing. Yun ang sinabi niya. Hindi ko nga alam kung Baptist yun, kung anong klaseng Christian yun eh. Pero ina-apply nila eh. Hindi ba? And then, nagkaroon siya ng financial liberty according to her. Okay? Yung may-ari dati ng Colgate, diba? Yung may-ari ng Colgate, magandang patotoo rin yun. Siguro, yung may-ari ng Colgate, maaari. Opo, yung may-ari nun. Kasi, nung may-ari ng Colgate itself, yung may-ari ng Colgate, nung nagtapat siya sa tithing, actually, hindi na nga, ang nabalitaan ko, hindi 10% yung ginagawa niya, 90%.
Yun ang ginagawa niya eh. Okay? And makita mo naman ngayon, pabili nga pong Colgate yung close-up. Yung Colgate naging synonymous na sa ano? Sa toothpaste, 'di ba? Pabili nga pong Colgate yung close-up. Pambihira. 'Di ba? Naging bukang bibig ng tao. Kasi ang pagpapala, wala naman sa Diyos eh. I mean, hindi pinagpapala ang Panginoon, ang pinagpapala tayo. Okay? The benefits, tayo rin po ang nag-harvest o nagre-reap ng benefit. Okay? Look at this. Kaya lang, katulad din ng normal na tao, ang Israel, okay, also failed in their giving. Okay? Ang mga Israel, kasi Old Testament is for the Israelite. No? So, ang kinukuha natin dito, mga kapatid, yung prinsipyo. Okay? Yun ang gusto kong maunawaan. Kasi we are not under the law eh. Yes. Mga Kristiyano naman tayo, hindi naman tayo mga Hudyo eh. Okay? Pero ang kinukuha natin kasi is the principle. Yung principle ang kinukuha natin. Bagamat hindi tayo under ng law, tama? Pero yung principle is still exists. Yes. For example, para maliwanag nyo, ang bawal pumatay nasa Ten Commandments, di ba? Nasa New Testament na tayo ngayon. Ang Ten Commandments ay nasa Old Testament. May nakalagay doon, thou shall not kill or thou shall not murder. Ang tanong, sa New Testament, pinapayagan na ba pumatay? Hindi. Hindi ba? Kasi bagamat hindi ka under ng Old Testament law, the principle still remains. Tama? Huwag kang mangangalon niya. Di ba? Nasa Old Testament din yun. O ngayon nasa New Testament, pwede na bang mangalon niya? Hindi. We are not under the law, of course. Pero the principle still exists. Honor thy father and thy mother. Pagdating ba ng New Testament, pwede mo nang bastusin ng mga magulang mo? Hindi eh. Hindi ba nga? Kasi the principle still remains. Same is true with giving. Same is true with tithing, with offering. Hindi tayo under ng Mosaic law o yung the law of Moses. But the principle still exists. Look at this on Malachi chapter 3 verse number 8, no mga kapatid. Kasi katulad natin, nag-fail din ang mga Israelite o katulad ng isang normal na tao. Nag-fail din ang mga Israelite in their giving. And what is the advice of God for them? Anong masasabi sa kanila ng Panginoon on verse number 8? Malachi chapter 3 verse number 8. Okay? Will a man rob God? So it sounds ridiculous, di ba? It sounds impossible. The question, mananakawan ba ng tao ang Diyos? Kung iisipin mo, parang imposible. Kasi Diyos siya eh. Tao ka lang. Hindi ba? Parang iniisip mo, paano mananakawan ng Panginoon? Aakyatin mo yung bahay niya? Mag-aakyat bahay ka sa bahay ng Diyos? Parang napaka-imposible. Hindi ba? Kaya nga, yun ang ano nung prophet ni Malachi. Will a man rob God? It sounds impossible. It sounds ridiculous. Parang nakakatawa naman. Paano mo nanakawan ng Diyos? Hindi ba? Pero nilinaw ni Malachi yung kanyang tinutukoy. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But say ye, wherein we have robbed thee? In tithes and offering. And as a result, you are cursed with a curse. For ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithe into the storehouse, that they may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessings that there shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Okay? So, ang advice sa kanila, maging tapat na kayo ha. Bakit? Para mapagpala ko kayo. Para yung devourer, okay? Yung devourer, anong Tagalog ng devourer? Tagasira, tagawasak. Yung tagawasak, sasawayin daw ng Diyos. Para kako yung mga tanim mo, tutubo siya sa tamang panahon at magiging maayos ang iyong pamumuhay. Di ba? Kaya ang pagpapala ng pagtatapat, nasa tao din. Hindi ba? Bakit? Kasi hindi mo naman madadagdagan o mababawasan ang yaman ng Diyos. Diyos na yan eh. Hindi ba? Kaya nga ang tinuturo sa atin ng Bible, be a good steward, so the Lord will what? Will bless you. Okay? Yun ang tinuturo po ng Bible. Okay? So, giving in the Old Testament. Number 3, pag-usapan natin, giving in the New Testament. Giving in the New Testament. Luke chapter 6, verse number 38. Luke chapter 6, verse number 38. Anong sabi ng Luke chapter 6, verse number 38? Ito na. May dance step pa nga rito eh. Luke chapter 6, verse number 38. Give,
And it shall be given you, good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you. Again, ito na yung siksik, liglig at umaapaw. Okay, saan nagsimula? Give and it shall be given unto you. Siksik, liglig at umaapaw. Okay? Kaya nga, excited na rin ako dun sa young professional and young adult banquet. Excited na tinatrabaho natin ngayon. Hopefully next year, interchurch po yun. Pakisama po sa ating pong mga prayer, interchurch. I-invite natin yung mga college students, young professional, saka mga young adult. No, yung 40 and below. Young adult, young professionals, and college students, i-invite natin. Magkakaroon tayo ng formal dinner, banquet style. Anong pag-aaralan doon? A God-glorifying business. Kaya a God-glorifying career. Yung challenges ng mga young adult and young professional sa church. Yung role. No? Kasi yung mga young professional natin, hindi na sila pwedeng yung sumasayaw-sayaw na katulad nung dati. Kasi hindi na sila bata. Hindi na sila Pero hindi rin naman sila ganong katanda para maging involved sa decision-making ng church. Diba? So, yun ang itatry natin na sagutin. So, pakisama po sa prayer yung kasama yung mga young adult natin. Young adult, young professional college student. It is a formal banquet. No, mag-invite tayo ng mga professionals, okay? Mga pastors to be our speakers. Okay? May mga session. Sama natin sa prayer. Next year po yun. Iaano natin. Okay? Pero syempre, sa church natin, meron tayong family banquet sa February naman. Family banquet. Okay? Next, principles in giving. And siguro dito na ako matatapos, no? Principle in giving. Number 1, first give yourselves to God. Now that is principle number 1. First, give yourself unto God. 2 Corinthians chapter 8, verse number 5, but first give their own selves unto the Lord and unto us by the will of God. Okay? 2 Corinthians chapter 8, verse number 5. First, give yourselves unto God. Una nating ibigay ang ating sarili sa Panginoon. Yun talaga yun. Yun ang sekreto doon. 8:5. 2 Corinthians chapter 8, verse number 5. Una nating ibigay ang ating sarili sa ating Panginoon. Bakit? Kasi pag naibigay mo na ang iyong sarili, ano pa ba ang hindi mo kayang ibigay para sa Panginoon? Yun muna. Actually, kaya nagiging mabigat ang giving para sa maraming mga tao. Kasi hindi mo na suko ang sarili sa Diyos. Hindi talaga suko. Kasi kung naibigay mo na ang buhay mo para sa Panginoon, wala ka nang hindi kayang ibigay, actually. Okay? For example, sa akin na mga kapatid, ang buhay ko, humihinga ko. Ang lagi kong isip, Panginoon, church, family, yan ang palaging laman ng utak ko talaga. Una, siyempre, God. Second, family. Third, church. Yan ang laging ng isip ko. So, kung mahal mo ang Panginoon, madaling magbibigay sa'yo. For example, tayo sa mga anak natin, pagka humingi ang mga anak natin, kahit walang-wala ka, gawa ka ng paraan para may maiabot lang. Bakit? It comes naturally kasi mahal naman natin sila eh. Hindi ba? Kaya dapat ganun din tayo sa Panginoon. Okay? While it is true sa atin, pinapayagan naman natin na, sige lang, mag-compute ka, okay lang yon. Sabi ko nga, kung gusto nating makita yung financial statement ng church, then okay lang. I-chat nyo lang si Sister M o ako. Hindi lang natin dinidisplay. Hindi ba? Kasi syempre, meron tayo mga visitor, may mga bago pang mananampalataya na baka hindi pa nila naiintindihan. Pero pag ikaw member ka na talaga ng church, gusto mong makita yung financial flow, yung financial statement, i-chat mo ako, i-chat mo si Sister M, si Sister Annie, o si Sister Mabel, kung sino ka komportable, and then they will give it to you. May link naman tayo niyan sa Google Sheet, may link tayo niyan. Pwede nyo makita, no, mga kapatid. Kasi we are transparent sa church natin. Maganda nga yun, makita nyo eh. Ako gusto ko yun eh. Makita ng member eh. Diba? Kasi para makita na ito talaga yung pangangailangan, ito yung needs, ito yung pumapasok na finances sa atin, ito naman yung lumalabas. Diba? Para makita talaga. Ako gusto ko yun eh. Okay. First, give yourselves to God. Number 2, 1 Corinthians 16, verse number 2. 1 Corinthians 16, verse number 2. Give as God has prospered you. Okay? Magbigay ka sa kung paano ka pinagpapala ng Diyos. No? Kaya ang tithing, no, mga kapatid, tinan mo, pantay-pantay tayo, lahat tayo tigta 10%. Hindi ba? Yun lang talaga yung
Mapa-estudyante ka, nagtatrabaho ka, mapa-pastor ka. Pastor, nagtatight ka rin pala. Syempre, nagtatight din ako. Minsan nga lang, dinedirecta ako na online. Sa online ako kasi ang pera ko minsan nasa online, nasa GCash. So ako nagsisend ako niya kay Sister M, kay Sister Annie sa mission. Gcash ko na yan. Okay? So, ganun ang ginagawa ko na mga kapatid. Kaya siguro minsan nakikita nyo, Pastor, hindi man lang kumukuha ng envelope si Pastor kasi na-advance ko na yung sa akin. Na-online ko na. Ganun ang ginagawa ko. Okay? Ayun. So, give as the Lord prosper you. Kaya nga tayo, pare-pareho tayo ng 10%. Hindi siya kapare-pareho ng amount. Tama? Hindi pare-pareho. Halimbawa, yung 10% ko, magkaiba sa 10% ni Brother Elmer, mas malaki kay Brother Elmer. Mas mayaman niya sa akin. Di ba? Okay, iba-iba. Pero pareho kami according sa sarili naming kakayahan. 'Di ba? Kung paano binigay sa amin ng Panginoon. Halimbawa, kung ang 10% ng mga estudyante natin ay 5 pesos lang dahil 50 lang naman ang baon niya, 5 pesos lang ang 10% niya. Ako, ang 10% ko, for example, 1,000 ang 10% ko dahil 10,000 naman ang kinikita ko. Pareho siya 10%, magkaiba ng amount pero pareho. 'Di ba? So, give as God prosper you. Okay? Give as God prosper you. Number 3, give systematically. Okay? Pag sinabi mong systematically, may sistema. May proseso. May alam mo yun, may sistema. Kaya nga ako na lang, i-share ko sa inyo. First week, mission. Yun ang ginagawa ko. Okay? Third week, or last week, rent and utilities. Second week, tithing. Ganun ang ginagawa ko. May proseso. May sistema ako. Okay? Para ako maging masanay ko rin yung discipline. Kasi pagka magbibigay ka lang kung kailan mo maisipan o magustuhan mo, parang walang discipline eh. Parang ang hirap magkaroon ng consistency kapag gano'n. No, ngayon, naiintindihan ko sa mga business kasi magkakaiba talaga ng kita yan bawat araw. Magkakaiba. Pero at least yung time, yung panahon ng pagbibigay, gawin mo siyang consistent. Para, alam mo yun, magkaroon ka ng disiplina. Para magkaroon ka ng disiplina na talagang, sa first week na ngayon, second week na ngayon, third week na ngayon. Ganon, para meron tayong discipline. Okay? So, give systematically. Minsan, kinakailangan mong maging habitual siya. So, it just comes naturally. Kasi kapag hit and miss, okay, nagiging inconsistent. Okay? Parang ganon. Okay? And last, hindi pa pala last. Number 4, give cheerfully and liberally. Give cheerfully and liberally. Dapat masaya ka. Okay? And liberal, may kalayaan. Kahit yung tithing natin, hindi ko naman kayo pinipilit na mag-tithe. Hindi ko nga tinatanong kung magkano sweldo ni Sister Chen. Hindi ko tinatanong yan. Magkano kita ni Brother Elmer. Hindi ko tinatanong yan. Para, Sister Chen, kumikita ka ng ganto tithes mo. Hindi ko kayo ginaganon eh. Diba? Hindi ko kayo ginaganon na may listahan ako ng magkano yung sweldo ng wala tayong ganon. Kasi we want it na kung magta-tithes ang mga member, naiintindihan na talaga nila kung bakit nila ginagawa. No? Kasi para magbigay ang mga members, and syempre the pastor, nang merong kaligayahan sa kanilang puso. Hindi sila nagbibigay dahil, alam mo yun, dahil hawak ko kayo sa leeg or dahil no? Dapat magbibigay tayo nang merong kaligayahan. No? At nangyayari yan kapag nauunawaan mo kung bakit ka nagbibigay. Yan. Okay? Give cheerfully and liberally. So, pag kayo nanood kay Soriano, binabanatan yung mga Baptist dahil nagta-tithing daw tayo. Dapat daw, pasya ng puso. Alam mo kung anong sagot ko doon? Pagpasyahan ng puso mo mag-tithes? What's the problem? Di ba? Pagpasyahan ng puso mo yung tithing. Di ba? Wala anong problema doon. Kaya nga dapat merong kaligayahan. Okay? And lastly, number 5, give wisely. Dapat mayroong katalinuhan. Give wisely. Moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Tayo ay matagpuan na nagtatapat sa ating pagbibigayan. Give wisely. Dapat mayroong katalinuhan ang ating pagbibigay. Okay? Importante po yun no, mga minamahal. Na isama mo siya sa budgeting. Isama mo siya sa matalinong aayos ng ating mga finances. Ganun ang ginagawa. Parang sa church, meron tayong general fund, meron tayong sa mission, hiwala yung rent and utilities natin. Chop mo siya. Hindi ba? Kasi kapag kinuha mo lahat sa general fund, mawawala na tayo ng programa. Hindi ba?
ganun ang ginagawa natin, hinihiwa-hiwalay natin. Dapat merong katalinuhan. Kaya ako, kung mapapansin nyo ng mga kapatid, minsan may mga lakad ako na hindi natutuloy. Na, bakit pastor? Bakit hindi natutuloy yung lakad mo? Wala akong budget eh. So kapag maikli ang kumot, matutong, mamaluktot. Yun ang ginagawa ko ng mga kapatid. Especially kung hindi naman siya urgent. 'Di ba? May mga time din na nagka-cancel tayo ng mga guest speaker. May time yon, humingi nga ako ng sorry dun sa isang nating missionary na hindi tumuloy. Hindi ko Saturday naka-prepare na siya kasama buong family. Then Saturday evening nag-chat ako sa kanya, missionary, I'm so sorry. I-cancel muna natin kasi may problem kami sa church. Pero hindi ko na sinabi na kulang pa tayo sa fund. Kulang tayo sa fund kaya hindi ko siya mai-invite. Syempre nakakahiya naman na i-cancel ko yung schedule niya dahil kulang tayo sa funds. So sinabi ko lang na there is an emergency in the church that I need to address. Parang ganon. Pero syempre, kaya ko hindi tinuloy yun kasi kulang pa tayo sa fund, no, mga kapatid. So, wisely, no, mga kapatid, give wise. Pero matatapos na pala eh. Matatapos na pala. Okay, tapusin ko na to. Mark chapter 12. Mark chapter 12 verse 42 to 44. Mark chapter 12. Tingnan nyo ito na, mga kapatid. Mark chapter 12, verse 42 to 44. Napakagandang halimbawa. Mark chapter 12, verse 42 to 44. Look at this. And there came a certain poor widow. Look at that. She is poor and she is a widow. So, mahirap pa sa mahirap yan. Mahirap pa sa poor yan. Okay? Ano daw sabi? And there came a certain poor widow and she threw in 2 mites which make a farthing. Okay? And he called unto him his disciples and said unto him, Verily I say unto you, that this poor widow has cast more in than all they which have cast into the treasury. For all they did cast is their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Okay? So yung poor widow daw, ibinigay niya lahat nang meron siya sa ating Panginoon. Although sa mata ng tao, 2 piso lang yun. Ngayon, hindi na makabili ng candy halos yung 2 piso. Parang ano na lang. Pero ang sabi ng Bible, mas kinalugdan ni Jesus Christ yung 2 mites ng babae. Bakit? Kasi sacrificial yun eh. On her part, no? Sacrificial na on her part. Pero yung iba daw, yung mga tao, nagbigay lang sila. Bakit? Kasi sobra lang naman yon, sobra lang, no, mga minamahal. So, ino-honor ng Panginoon yung sacrificial giving, no? Okay? Importante sa Diyos, mga minamahal, yung pagbibigay natin. Hindi dahil mahalaga sa Panginoon ang pera. Mahalaga sa Panginoon kung paano natin ginagamit ang ating pananalapi. And it is also a way of honoring our God. Okay? Next, to whom we should give, number 1, to the local church. To whom? Kanino ba tayo magbibigay? Nung unang panahon, sa mga priests. Hindi ba? Nung unang mga panahon, sa tabernacle, sa temple. In the New Testament, in the local church. Okay? Number 2, to those who teach us the word. Galatians chapter 6, verse number 6. Para sa mga nagtuturo sa atin ng salita ng ating Panginoon. Okay? Number 3, to those in need. Para sa mga nangangailangan. And number 4, to missions. Okay, para sa mga nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. And that is why meron tayong mission giving. And that is why meron tayong rent and utilities. That is why meron tayong pastoral care. Okay? And so on and so forth. Pero lahat yan, hindi yan sapilitan. Dinidivide lang natin, pinapaunawa natin sa mga tao na dito napupunta yung mga funding natin, yung mga fund natin. Okay? And lahat yan nagagamit para sa luwalhati ng ating Panginoon. Okay? So far yun na lang naman eh. Yan, any question? Any question before we end our discussion this morning? Any question? Any question? Meron po ba kayong tanong? Any question? Any questions? Okay. Any question? Again, pinag-uusapan po natin is managing our finances. Sa mga hindi po nakaabot, i-upload na lang natin ito sa ating YouTube account. Okay, para bana natin. Blessing kasi yung YouTube account natin nagiging pagpapala sa iba. May mga nagchat-chat sa akin, si Brother Joey, chinachat ako. Nagko-comment pa dun sa ano natin, sa YouTube account. Then also, maraming mga kapatiran nakikinabang dun sa YouTube account natin kasi mga doctrines talaga and also mga preaching. Okay? Alright, any question? Any question? Ayan. So kung wala na po, let us end our Sunday School. Wala na talaga kayong tanong in regards to managing our finances. Ayan. Okay, so sige po.
Before we end, kita nyo naman, bago yung pulpit natin. Sana swertehin kasi si Brother Brian ng nagbuena mano nito kanina. Ganun no? Ganun no? Okay, so, ganda nung flowers. Okay, salamat sa mga nag-ayos. Tinanggal pa nga nila pinaltan nito. Pero maganda rin kasi. Kaya nga. Kasi sinadya nung nagplancha. Okay. So, yun, no, mga kapatid. And, ano pa ba? Sa announcement na lang mamaya. Okay, so sige po, tayo po tayo mo ko, tayo po manalangin. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Thank you po, Lord, for what we have learned for this morning. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay ng mga prinsipyo in regards with our finances. Help us, Lord, to be a good steward of your resources na naipagkatiwala po sa amin. Salamat po sa mga members, sa katapatan ng bawat isa, sa aming mga pagbibigayan, and sa amin din sa church. We pray, Panginoon, na all our fund and resources ay magamit po, Panginoon, sa tama at sa maayos, Panginoon. Help us, Lord, to manage it with integrity, and also magamit din namin ng mayroong katalinuhan, Panginoon. Help us, the admin, na palaging ibigay yung best namin, Lord, in tamang appropriation ng fund namin. And also sa mga members, and also sa akin dahil sa pastors, sa lahat ng bawat isa po sa amin. Help us, Lord, to be faithful in our giving. Help us to honor you, O God, sa pinakasimpleng paraan ng aming paglilingkod, at yun ang pag-aabot kahit papaano, Panginoon, ng karagdagang resources sa aming church. Maraming salamat po for the wisdom na nanggagaling po sa inyong salita. Salamat po sa pagkakahayag po nito. At salamat po, Panginoon, for the opportunity na ito po ay amin pong mapakinggan. Help us, Lord, to absorb it, to really check it, kung ito nga ba talaga sinasabi po ng inyong pong salita, and help us, Lord, to apply it. Maraming salamat po. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Okay, so, may break po tayo na 15 minutes. Ayan, so, may break po tayo na 15 minutes. Pwede po tayong mag-CR and everything. Pwede po natin gawin lahat. And then after nung 15 minutes, let us focus na po sa paglilingkod natin sa ating Panginoon.